Hi, mahal. Andyan ka na pala. Halika na rito. Panoorin natin yung paborito nating palabas. Oh. Sige mahal, sandali lang at aayusin ko muna yung magagamit ko. At may magandang balita pala akong sasabihin sa'yo. Na-promote ka na ba? Hindi mahal, galing kasi ako sa ospital. Okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Ano? Hindi mahal, nandito kasi yun. Nagpa-check up kasi ako at nalaman kong buntis pala ako. Uy ba? Totoo ba? Magiging ama na ako? Oo mahal, magiging magulang na tayo. Mahal, unting panahon na lang lalabas na si baby. Kaya nga mahal, natutupad na yung ating pangarap na magkaroon ng sariling anak. Hala, kahit si Jose sumisipa. Panginoon, pinasasalamatan po kita dahil binigyan mo ng magandang buhay ang aking pamilya. At tulungan niyo po sana ang aking asawa na maging ligtas sa kanyang panganganak. Lord, maraming salamat po sa lahat ng biyayang aming natatanggap sa pang-araw-araw. Ilayo po ninyo sa kapahamakan ng aking pamilya at tulungan ninyo po akong may labas ang aming anak sa maayos na kondisyon. Good afternoon, Mami Sol. Kamusta naman kayo? Okay naman po, doktora. Si baby po, kamusta? Okay naman siya, parang medyo humihilab na yung tiyan ko. Normal lang yan, Mi. Naturuan naman na kayo ng Kegel sa exercise, no? Opo, doktora. Gawin niyo lang yun para mapabilis yung panganganak ninyo. Okay po, doktora. Maraming salamat po. Balikan ko kayo, ha? Okay po. Thank you. Okay, Mami Sol. 1, 2, 3, push! Ayoko na, doktora. Pagod na ako. Malapit na, Mami. Isa na lang. 1, 2, 3, push! Ayoko na. Please. Mami, one last push! 1, 2, 3, push! Out! Napakapugi at napakalusog talaga ng anak ko. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Gayon din ako, malaki ang pasasalamat ko na binigyan tayo ng mabuti at malusog na anak. Pinapangako talaga namin na magiging mabuting magulang kami sa'yo. Mahal ko, alagaan mo ng mabuti si Jose. Ako nang bahalang magtrabaho para hindi ka mapagod. Oo, mahal. Ako na ang bahala sa lahat. At mag-ingat ka sa trabaho, ha. Ako na ang bahala kay Jose. Paalam, Jose. Bye. Chio, inuumaga ka na naman. Lagi ka nang wala dito sa bahay. Ano ba ang pinagagawa mo? Wala ka ng pakialam doon, naghahanap buhay ako para buhayin ang pamilyang ito. Bakit? Ikaw yung nagsabi na ikaw ang bumuhay sa pamilyang ko, ah. Pero hindi sa ibig sabihin nun, ako na lang ang magtatrabaho para sa pamilyang ito. Pati ang sweldo mo, paunti-unti na wala ka nang kinikita. Ano nangyayari sa'yo? Wala ka ng pakialam doon, buhay ko to. Saan yung pagkain? Kanina pa ako nagugutom. Hindi na! Sabi mo, kaya mo na yung sarili mong magsa. Andyan yung ulam, maghanda ka para sa sarili mo. Hoy, maghinay-hinay ka sa pinagsasabi mo. Ako ang nagtatrabaho para sa pamilyang ito. Magdahan-dahan ka sa boses mo, natutulog yung anak mo. Gusto mo bang magising yun? Bahala ka sa buhay mo. Makahanap ka lang ng pagkain sa labas. Oh, hating gabi na. Nandito ka pa sa labas. Ano ba ang pinagagawa mo? Ano yung nasa cellphone mo? Ay, wala ito. Doon ka. Huwag mo ako pakialaman dito. Wala na kasing diaper at gatas si Jose at kailangan na ng pambili. Wala ka bang pera? Umutang ka doon pambili ng gatas. Nakukuha mo pa talagang magsugal kahit walang-wala na tayo. Pwes, wala ka ng pakialam doon. Doon ka na sa loob. Wala kang kwenta. Sabi mo noon, bubuhayin mo kaming pamilya mo. Pwes, no, yun hindi na ngayon. Doon ka na nga. Ma! Pa! Ay, na ako! Very good anak, galingan mo lang sa school. Si mama mo na ang bahala sa baon at pagkain mo. Aba, bakit ako? Alam nga naman ako na lang lagi nagtatrabaho rito. Ako na lang lagi nagpapakain sa pamilyang ito. Pagod na ako sa relasyon to. Puro na lang panunumbat at galit ang naririnig ko. Ma! Pa! Huwag na kayo mag-away.
Kaya natin to, ha? Ma, may hingin sana ako sa iyong pabor. Ano yun ba? Kung maaari sana, iwanan na namin sa iyo si Jose. Hindi na namin kasi siyang kayang pag-aralin at buhayin pa. Abay, oo naman. Walang problema sa akin. Alam mo namang sa ang pinakamamahal ko na. Nay, pasensya na po talaga kayo. Hindi na namin kayang alagaan at sustentuhan si Jose sa kanyang pag-aaral. Kahit si Gio, wala rin trabaho at ako naman nasa bahay lang. Hindi na namin talaga alam kung paano siya bubuhayin. Oo naman. Walang problema sa akin. Kasi pasensya ka na, hindi ka na namin kayang buhayin at pag-aralin. Si Lola Tess mo na ang bahala sa iyo. Pero bakit pa? Sabi mo noon, bubuhayin mo kami. Mas masaya ka para sa akin. Ano nangyari? Pasensya ka na anak, hindi na talaga namin kayang buhayin ikaw. Ayoko, ma! Pa! Gusto ko sa inyo! Ika na, Apo. Umuwi na muna tayo sa bahay at ipagluluto kita ng paborito mong ulam. Ayoko, ma! Pa! Gusto ko sa inyo! Si Lola Tess mo na ang bahala sa iyo. anak. Lala, papasok na po ako. Ito baon mo, Apo. Thank you po. Mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapagabi. Sige po, sige po. La, sama ka na! Dalawa tayo. One. Ako kami din. Saan dito? Dito, Lala? Dali. One. Kamusta ka naman, Apo? Sige, halika muna dito. Pinasan kita para gumaling pa ka lang. Judith, baka pwede naman akong makahiram ng pera mo. Magbe-birthday kasi ang apo kong si Jose, pambibili ko lang sana siya ng cellphone. Ay naku, please, wala naman ako magpapahiram sa'yo. Isa pa, wala ka naman trabaho. Paano mo ako mababayaran? Si Lena, maraming pera dun. Pwede ba akong makahiram ng pera sa'yo? Bala ko sanang regaluhan si Jose ng cellphone sa birthday niya. Oo naman, Tess. Ang swerte naman sa'yo, Nancy. Eh, paano ba yan? Kailan mo babayaran yun? Mababayaran kita siguro pag pension ako. Magkano bang kailangan? Meron ka bang kahit 3,000 lang dyan? Teka lang. Teka pa mga ito lang yung kaya kong pahiram sa'yo. Salamat, Lena, ha. Ibibigay ko na lang sa'yo pag nag-pension. Happy birthday, Apo! La, nagkabala ka pa. Pagpasensyahan mo na, yun ang makayanan ko. Buksan ko lang. Wala na. Ito na yan. Oo, pagpasensyahan mo na, yun ang makayanan ko. Ba naman yan, La? Let them go do it. Sige, go do it. Jose, tara, Gino. Libre ka ba ngayon? Pwede naman. Ay, paano yung lola mo? Malaki na yan. Pabayaan mo na yan. La! Aalis ako, ha? Tara na. Ba naman tong matandang to? La! Gumising ka nga dyan! La! Buwela, hinana ka ng pandinig mo eh. Di ka pa makaintindi. Pasensya ka na, Apo. Nahihirapan na din kasi ako tumayo. Alam mo na? Susunod papaalaga na kita sa iba.
Pwede ho bang dito na lang yung lola ko? Hindi ko na po kasi siya kayang alagaan. Mahina na po yung pandinig niya, tas hindi na po siya nakakita ng maayos. La, dito ka natitira sa kanila. Sabi ko, dito ka natitira sa kanila. Dadalawin na lang kita. La, ligo ka na? La, ligo ka na? La, ligo ka na? Ligo na tayo? Liga na? Lola Tess, kain na tayo. Lola Tess! Hello po? Hello, Sir Jose. Good evening. Ako po yung social worker na nagbabantay kay Lola Tess. Nandito po kami ngayon sa hospital. Ano ba nangyari sa lola ko? Sinugod po namin siya. At sabi po ng doktor is may diabetic retinopathy na daw siya. And pwede po siyang mabulag. Sige po, pupunta na po ako. Lola Tess, may bisita ka. Lola Tess, may bisita ka. Sino? La. La, si Jose ito, yung apo nyo? Kumusta ka naman? Ang tagal mo akong hindi dinalaw dito. Alam mo bang miss na kita? Dati, gumagala pa tayo sa pasyalan, sinasamahan ka sa lahat na gusto mo, pati pag-celebrate ng birthday mo, magkasama tayo. Pero hindi ko alam kung bakit mo ako iniwan dito. Yung mga ibang kasama ko dito, Sorry binibisit lang. ko yung pamilya nila. Samantalang ako kahit isang beses, hindi naman na ako naglalaro. La, sorry. Sorry kung hindi ako naging mabuting apo sa'yo. Sorry kung iniwan kita mag-isa dito. Sorry kung hindi din kita nagdadalaw lang. Lang, sorry. Sorry talaga lang. Pero Lola, babawi ako na. Bukas din. Iuwi kita. Kung alam ko lang la, nahuli na pala ang lahat ng yun. Sana hindi ko na hinayaang mangyari yun. Maraming salamat la sa lahat na ginawa mo para sa akin. Kung wala ka, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Akala ko noon, tama ang desisyon ko. Akala ko, okay lang na hayaan ka dun la. Basta may mag-aalaga sa'yo, magiging maayos ka doon. Patawarin mo ako lola, sa lahat ng oras na sinayang ko, sa lahat ng pagkakataong hindi kita napasaya. Kung pwede lang sana ulitin ang lahat la. Pipiliin kong alagaan ka. Pipiliin kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Pero huli na para bumawi sa'yo lola. Pero hindi pa huli para ayusin ang sarili ko. Sa bawat araw, dadalhin ko ang mga pangaral mo, mga alaala mo.
Ay apo, kung mababasa naman itong sulat ko, siguro wala na ako. Nakikita ko ang bawat pagod mo sa araw-araw na pag-aalaga sa akin. Pasensya ka na po ha kung nagiging pabigat ng sinula sa'yo sa paglipas ng araw. Naalala mo pa yung mga panahon na lagi natin pinupuntahan, yung mga paborito nating lugar. Masayang-masaya ako na makita ang bawat unti mo apo. Kung mabibigyan na ako ng pagkakataon na makasama ka, pupuntahan ulit natin ang mga lugar na lagi natin pinupuntahan. Ngayon na mag-isa ka na lang apo, lagi mong gagalingan sa mga bawat ginagawa mo. At mag-iingat ka palagi kung asan ka man. Dito lang si Lola lagi nasa tabi mo at gagabayan kita habang buhay. Mahal na mahal kita apo. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakan. Wala kang kwenta? Iuwi kita. Tapusin niyo naman. Ano gagawin ko? Sabi mo sa akin, Tita, ano ba ang nangyayari sa'yo? Tita, ano ba ang nangyayari sa'yo? Wala ka ng Tol, 1, 2, 3, ine!